Totoo ang Burj Al Arab, 321 metro ng bakal at salamin na nakatayo sa isang artipisyal na isla sa Persian Gulf. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamatapang na estrukturang itinayo ng tao. Ang hugis-layag nitong anyo, ang pribadong tulay na sumasala kung sino lang ang pwedeng lumapit, at ang helipad na naging tennis court, golf tee, at runway para sa mabilis na supercar. Bawat magasin, post ng influencer at kampanya sa turismo ay ibinibida ito dahil epektibo ito. Pinapaniwala nito ang buong mundo sa isang ilusyon. Itinatayo ng Dubai ang pangarap lang ng iba. Pero magmaneho ka ng 30 minuto palayo roon, lampas sa marina, lampas sa JLT Towers, lampas sa mga proyektong inilarawan bilang kalahating tapos, sa mga ulat noong nakalipas na 5, 6 o 7 taon dahil nananatili silang nakatiwangwang. At dito kayo at ako ay makakakita ng mga bagay na pilit itinago ng bilyon-bilyong dolyar na kampanya sa propaganda. Mga gusaling walang ilaw tuwing alas 9 ng gabi ng Biyernes, mga subdivision na halos walang nakaparadang sasakyan. Walang tao hindi dahil lumabas sila, kundi dahil wala talagang nakatira doon. Mga saradong tindahan na may nanimilaw ng mga babala sa pinto. Ayon sa mga independenteng ulat at pagsusuri sa urban planning na nag-imbestiga sa merkado ng Emirates sa nakalipas na dekada, nagtala ang Dubai ng bakanting mga tirahan na lumalagpas sa 30% sa ilang piling distrito. Mas mataas pa rito ang taya ng ilang eksperto na nagbabantay sa labis na supply sa ilang partikular na lugar. Hindi ito gawa-gawang datos ng mga kalaban. Makikita ito sa mga seryosong ulat sa pamumuhunan at pananaliksik na nakasulat sa maliliit na letra sa likod ng mga mabulaklak na ulo ng balita. Kaya hindi na usapin kung may dapat ba tayong imbestigahan dito. Malinaw na mayroon. Ang tanong na dapat nating sagutin, bakit labis ang pagsisikap ng lungsod na ito para magmukha siyang himala imbes na isang malaking problema sa matematika? Sa pagitan ng taong 2002 at 2008, may nangyari sa Dubai na walang katulad sa kasaysayan. Hindi lang ito lumago, sumabog ito. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, ang mga construction crane sa Dubai ay umabot sa 25% ng kabuuang crane sa buong mundo. Isipin nyo yon, isang lungsod sangkapat ng mga crane sa mundo. Hinuhukay noon ang Palm Jumeirah mula sa ilalim ng dagat. Nabubuo na rin sa karagatan ang The World Islands, mga artipisyal na isla na korting mapa ng mundo na makikita kahit mula sa kalawakan. Sumisibol naman ang downtown Dubai sa paligid ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na estrukturang itinayo ng tao sa buong mundo. At ang nagsisilbing sentro ng lahat ng ito sa ekonomiya at simbolo ay ang Burj Al Arab. Binuksan ito noong Disyembre noong 1999 sa halagang $650 milyong. Itinayo ito sa sariling isla at may checkpoint na humaharang sa mga walang reservation. Hindi aksidente ang detalyeng yon. Isang mensahe ito. Hindi lang basta mamahaling hotel ang itinayo ng Dubai. Lumika sila ng bagong kahulugan ng karangyaan na gagawing pamantayan sa mundo. Daan-daang libong dayuhan ang dinala rito ng malaking kita na walang buwis at magagandang kalsada. Dala na rin ng pakiramdam na bahagi sila ng isang makasaysayang yugto ayon sa aming mga nakapanayam sa nakalipas na mga taon. Mula sa Timog Asya, Pilipinas, Europa, Estados Unidos at Rusya. Ibinibenta na ang mga kondo kahit hindi pa man lang nahuhukay ang pundasyon.
Nagpapadala ng pera ang mga dayuhang mamumuhunan sa mga proyektong hindi naman nila makikita ng personal. Ang Burj Al Arab ang puso ng alamat patunay na basta naisip ng Dubai itatayo nila ito at may magbabayad para pumunta. Ngunit walang nagtanong kung para kanino ba talaga ang mga bahay na ito. Noong Nobyembre ng 2009, nasingil na ang pangarap at hindi na ito kayang bayaran ng Dubai. Ang Dubai World ang dambuhalang kumpanya ng pamahalaan. Sa likod ng mga dambuhalang proyekto ay nakiusap na pansamantalang itigil ang paniningil sa kanila. Nabigla ang buong mundo ng pananalapi. Ito ang lungsod na nagmamalaking modelo raw ng modernong pag-unlad para sa ika-21 siglo. Ang utang panlabas ng Emirates noon ay tinatayang nasa pagitan ng 80 hanggang $100 bilyong depende sa ulat na babasahin natin. Sumaklolo ang Abu Dhabi. Bit-bit ang $10 bilyong na pondo para sa pagsagip. At ang Burj Khalifa na binuksan noong Enero 2010 na dating Burj Dubai ay tahimik na pinangalanan sa pinuno ng Abu Dhabi na nagligtas sa kanila sa pagkalugi. Ang pagpapalit ng pangalan na yon ay tila maliit na bagay pero napakabigat ng kahulugan nito. Ang pinakasikat na gusali sa Dubai na dapat sana ay patunay ng kanilang sariling kakayahan at pangarap ay may panggalan na ngayon ng taong nag-abot ng tseke para hindi ito gumuho. Ang tore ay palamuti lang. Ang katotohanan ay kung sino ang nagbayad nito. Pero ito ang bahagi ng kwento na hindi mo mababasa sa mga sikat na artikulo. Hindi huminto ang konstruksyon. Bumagal lang ito, nag-ayos ng utang at nagpatuloy muli. Hindi dahil sa may gustong tumira ron, kundi dahil nakadepende na ang ekonomiya ng Dubai sa mismong pagtatayo ng mga gusali. Ang mga kumpanya pamahalaan at mga dayuhang negosyante ay may kani-kanyang interes na patuloy na magtayo ng mga ture kahit pa walang tao natitira sa mga ito. Ang bawat bintahan ay may bayad buwis trabaho at nagbibigay ng tiwala sa mga namumuhunan. Mas mahalaga ang palabas na buhay, ang merkado, kaysa sa totoong kalagayan nito. Dito na nagsimula ang tinatawag ng mga eksperto na paghihiwalay ng supply at pangangailangan. Nagdatay ka ng bahay para sa mga inaasahan mong darating. Pero bago sila lumipat, tinitingnan muna nila kung maayos ba talaga ang takbo ng lungsod. Kung madali bang mamuhay rito at kung sulit ba ang panganib ng paglipat. Ang lungsod na may malinaw na bakanteng espasyo at biting infrastruktura ay hindi nag-aanyaya ng oportunidad. Nagbabala ito at ang populasyon na dapat magbibigay katwiran sa supply ay hindi dumating, kaya lalong dumami ang bakanteng espasyo at pumangit ang imahe ng lungsod. Pinabagal nito ang pagdami ng tao na sana ay sasalo sa supply. Basa datos ng merkado sa UAE mula 2015 hanggang 2020. Libo-libong bagong tirahan ang idinaragdag ng Dubai taon-taon sa merkadong puno na at may seryosong senyales ng labis na supply. Bumagsak ang renta. Todo diskwento ang mga may-ari para makahatak ng uupa. Ngunit tuloy pa rin ang pag-ikot ng mga crane. Magiging tiyak ako dahil madaling baliwalain ang usaping ito at madaling tapatan ng mga peking pangako ng pagbangon. Himay-himayin natin ang katotohanan. Itinatag ang International City Development noong kalagitnaan ng taong 2000 bilang murang pabahay na may kultural na tema para sa mga dayuhang manggagawa. Naranasan nito ang talamak na kawalan ng uupa na inilarawan ng mga independiyenteng investigador na nananatiling mataas sa maraming sunod-sunod na ulat. Habang ang Jumeirah Village Circle na puspusang ibinenta
sa parehong grupo na may pangakong magandang komunidad ay nakaranas ng malalang kakulangan sa infrastruktura. May problema ito sa transportasyon at ang bilang ng nakatira ay huling-huli sa target ng mga developer batay sa mga ulat sa ari-arian. Ang proyektong Dubai Waterfront ay minsang ipinagmalaki sa mga patalastas bilang pinakamalaking artipisyal na estruktura sa kasaysayan ng mundo. Mas malaki pa ito sa isla ng Manhattan ayon sa orihinal na plano. Ngunit tuluyang inabandona matapos ang krisis noong 2008. Ang natira na lang ay pinaghalong sirang infrastruktura at tinambakang lupa na naiwang nakatiwangwang at hindi natapos sa loob ng maraming taon. Hindi natugma ang mga magagarang patalastas sa makikita mo sa aktwal. Ang Business Bay ay idinisenyo para maging sagot ng Dubai sa Manhattan. Nilayon nitong maging sentro ng negosyo at makapal na populasyon upang maging tunay na metropolis ang lungsod. Hindi lang koleksyon ng mga magagandang palabas. Ngunit may mga buong gusali roon na halos walang nakatira ayon sa mga saksi na naglakad sa gabi at nag-imbestiga sa kanilang nakita. Maraming mamamahayag at urban researcher na nakasaksi sa Business Bay ang nakapansin sa paulit-ulit na dilim sa mga gusaling. Dapat sana ay nagliliwanag dahil sa dami ng nakatira. Ngayon at mahalaga ito, patuloy na pinapasinungalingan ng mga opisyal ng Dubai at mga kinatawan ng real estate ang mga ganitong obserbasyon. Diit ng kanilang pamahalaan, sadyang binabaluktot sa mga balita ang totoong bilang ng mga bakanting unit. Ipinagtatanggol nilang bahagi lamang ito ng normal na siklo ng merkado. Giit din nila ang paglago ng populasyon at turismo ay nagpapakita ng ibang kwento kumpara sa nakatutok lang sa mga bakanting tor at ang depensang iyon ay may katotohanan. Mabilis na lumaki ang populasyon ng Dubai sa modernong panahon. Umabot na ito sa mahigit 3 milyong mamamayan ayon sa opisyal na ulat. Bago ang pandemya, kahanga-hanga ang dami ng turista rito. Umabot sa 16 na milyong dayuhan noong 2019. Kaya isa ang Dubai sa pinakadinarayong lungsod sa mundo. Ngunit narito ang kaibahang magbubunyag sa lahat ng katotohanan. Maaring dumarami ang residente pero labis pa rin ang supply ng ari-arian dahil mas mabilis ang pagpapatayo ng gusali kaysa sa pagdami ng tao. Maaring milyon-milyon ang dumarating na turista. Ngunit bakante pa rin ang mga toreng tirahan dahil hindi naman sila ang target na patirahin dito. Para ito sa mga investor na walang balak tirahan ang mga ito. Ang kaibahang yan ang susi sa pag-unawa sa totoong itinatago ng Dubai. Malaking bahagi ng mga tirahan doon ay hindi kailanman ginawa para sa mga mamamayan. Ginawa ito bilang paraan ng pamumuhunan. Ang mga mamimili mula Russia, China, India at Europa ay bumili kahit guhit pa lang sa papel ang mga unit. Hinahawakan ng mga ito bilang ari-arian pinaparentahan kung madali at ibinebenta kapag tumaas na ang halaga sa merkado. Hindi kailangan ng titira sa unit. Ang mahalaga lang ay mapanatili umapataas nito ang halaga ng pera. Hindi lang sa Dubai nangyayari ito. May ganito ring sistema na sumisira sa merkado sa Vancouver, Sydney, London at ilang bahagi ng New York. Ngunit dinala ito ng Dubai sa sukdulan na lubos na nagpaiba rito sa iba pang bansa. Ang buong batas at sistema ng pamahalaan doon ay matagal na nakatuon sa pag-akit ng dayuhang pera para sa real estate. Nag-alok sila ng mga residency visa kapalit ng pagbili ng mamahaling ari-arian. Naglunsad ang pamahalaan ng mga kampanya para sa mga mayayaman sa mga bansang may mahigpit na kontrol sa pera upang mag-imbak ng yaman
sa matatag na dayuhang ari-arian. Nanghako rin ang mga developer ng tiyak na kita sa renta, bago pa man suriin kung may mag-uupa ba talaga sa mga ito. Ang madidiskubre natin na napatunayan sa mga independenteng ulat at pananaliksik sa pagpaplano ng lungsod sa reyon ng Gulf ay malaking porsyento ng mga tirahan ang naiwan sa isang malabong kalagayan sa ekonomiya. Kahit may nagmamay-ari sa mga ito madalas ay walang nakatira. Sa halip ang mga gusali ay nakatiwangwang at naghihintay lamang. At sa gabi, kapag naglakad ka sa kalsada, aakalain mong walang nakatira. Dahil madalas, wala nga talaga. Sa ganitong pananaw, ang Burj Al Arab ay may mas malalim na papel kaysa sa turismo lang. Ito ang pundasyon ng kwentong nagpatunay sa bawat deposito at wire transfer. Nagbigay ito ng lakas ng loob sa mga tao mula Mumbai o Manchester na sumugal kahit hindi pa nakakapunta sa Dubai dahil naniwala silang sapat na patunay ang sikat na hotel. Kung kaya ng Dubai na itayo yon, kaya rin nilang tapusin ang anumang dambuhala at tanyag na proyekto sa buong mundo. Kaya naman ang mga gusali sa JLT o Business Bay ay naging lohikal na tapunan ng pera dahil ang sikat na hotel ang nagsisilbing garantiya nito. Ang bawat bentahan ang nagsilbing garantiya at bilyon-bilyong dolyar ng pamumuhunan ang pumasok nang walang sinumang nag-abalang sumilip sa mga madidilim na parking lot nito pagsapit ng gabi. Sa modernong kasaysayan, walang gobyernong naging kasing galing ng pamahalaan ng Dubai pagdating sa pagmamanipula ng kanilang imahe. Suriin nating mabuti kung ano ang nagawa ng lungsod na ito sa komunikasyon. Matagumpay nitong naibenta ang sarili bilang sikat na pasyalan. Kahit na ang init doon ay regular na lumalagpas sa 45 degrees Celsius na mapanganib sa kalusugan. Mas marami itong magagandang litrato bawat kilometro kwadrado dahil ang bawat sulok ng mga gusali rito ay sadyang idinisenyo para sa kamera. Pinag-aralan ang bawat anggulo. Siyentipiko ang bawat tanawin. Ang mga background ay sadyang pinili. At ang Burj Al Arab ang pinakamatinding patunay ng prinsipyong ito. Hindi ka basta makakalapit dito nang walang reserbasyon sa kainan o spa na nagkakahalaga ng daan-daang dolyar bawat tao. Hindi ka aabot sa checkpoint sa tulay, lalo na sa lobby. At hindi ito nagkataon lang. Ibig sabihin, bawat litrato at pagsusuri mula sa mga bisita ay galing lamang sa mga taong may kakayahang magbayad para sa marangyang karanasan na ito. Walang taong mahirap ang naroroon para makakita ng anumang bagay na sisira sa magandang kwento na nais ipakita ng dambuhalang gusaling ito. Ang media na nagbabalita sa ari-arian sa Dubai ay matagal nang may nakatagong interes. Ang mga pahayagan ay tumatanggap ng malaking pondo sa patalastas mula mismo sa mga developer na may mga bakanteng gusaling. Dapat sana ay ibinubunyag nila. Hindi naman ibig sabihing lahat na mamamahayag doon ay nabili na. Ang ilan ay matapang na sumulat tungkol sa totoong kalagayan doon kahit na nanganib ang kanilang mga trabaho. Ngunit kailangan nating silipin ang sistemang ito dahil ito ang nagdidikta kung anong balita ang ilalabas o ibabaon sa limot. Kapag may lumabas na negatibong ulat, mabilis na umaaksyon ang pamahalaan ng Dubai. Napakahigpit ng batas sa UAE laban sa paninirang puri sa gobyerno kumpara sa mga bansa sa kanlurang Europa o Hilagang Amerika. Maraming dayuhang reporter ang nakaranas ng parusa at demanda dahil sa pagbabalita ng mga totoong issue laban sa kanila. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga mamamahayag. Naungkatin pa ang mga malalalim na problema sa loob ng Dubai. Hindi naman ito lubusang pagbura sa katotohanan.
kundi pagbabawas ng pagsusuri para paboran ang propaganda. Ang palaging ibinabalita sa mundo ay ang karangyaan, ang bagong record, ang pinakamalaki, pinakamataas o pinakamahal na proyekto na muling inanunsyo para makuha ang atensyon ng buong mundo. Lahat ng balita nila ay mabilis na kumakalat sa mundo dahil simple lang ang dahilan. Ipinapangako ng Dubai ang imposible, kaya sikat sila palagi. Ngunit ang mga bakanting gusali ay hindi nila ibinabalita dahil walang kwenta yon. Sa likod ng bawat bakanteng kwarto at madidilim na palapag ng mga gusali, nandoon ang mga taong nagpatayo nito. Ang kalagayan ng mga manggagawa sa Dubai ay matagal nang binabantayan ng mga grupong nagsusulong ng karapatang pantao sa buong mundo. Ang malupit na kondisyon sa pantatayo ng mga gusali at ang sistemang kafala na nagtatali sa mga manggagawa sa kanilang amo. Ang malaking utang na pasan ng mga dayuhang manggagawa mula sa mga ahensya na katumbas ng ilang taong sahod nila doon. At ang pagtatrabaho sa tindi ng init ng araw na itinuturong sanhi ng hindi maipaliwanag na pagkamatay ng marami ay ang napakataas na halaga ng buhay na isinakripisyo para sa marangyang imahe ng lungsod. Sa imbestigasyon noong 2021, libu-libong manggagawa mula sa Timog Asya ang naiulat na namatay sa rehiyong ito sa nakalipas na dekada. Itinanggi naman ng pamahalaan ng UAE ang ulat na ito at sinabing hindi tumpak ang mga datos na lumabas. Bagamat mahirap patunayan ang lahat ang mga independenteng grupo tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch, ay may sapat na ebidensya ng pang-aabuso. Napatunayan nila ang paulit-ulit na pang-aabuso sa mga dayuhang manggagawa sa UAE sa loob ng maraming taon. Ang mga manggagawang ito ang nagtayo ng Burj Al Arab at Burj Khalifa. Sila ang nagtayo ng mga gusali sa International City at Business Bay, kung saan madilim at walang tao. Ang mga paradahan at sarado ang mga tindahan tuwing gabi. Nagtayo sila ng lungsod para lamang sakita ng iba. At matapos ang lahat, marami sa kanila ang ninais na lamang umuwi. Ngunit hindi nila kaya dahil sa laki ng utang na naiwan sa kanilang bansa na hindi kayang bayaran ng maliit nilang sahod. Ito ang katotohanang hindi makikita sa mga magagandang litrato ang buhay ng mga taong nagtayo ng mga dambuhalang gusaling ito. Ang dugot pawis na nagpatayo sa lungsod na ito. Bilang mamamahayag, nais kong maging malinaw sa inyo kung ano talaga ang isyung ito. Matatag pa rin ang Dubai. Ang krisis noong 2008 at 2009 ay mabilis nilang nalampasan at nakabawi sila muli. Matapos ang pandemya, dumagsa ang mga mayayamang dayuhan mula sa Russia dahil sa kaguluhan sa politika ng kanilang bansa. Kasama na ang mga taga-Europa na umiiwas sa buwis at mga dayuhang naghahanap ng ligtas at tahimik na lugar na matitirhan. Ayon sa mga eksperto, naging napakalakas ng 2022 at 2023 para sa ekonomiya ng Dubai dahil muling sumigla ang turismo roon. Kaya hindi natin sinasabing bagsak na ang Dubai o tuluyan na itong mawawalan ng pag-asa sa mga susunod na taon. Hindi ganun kadali ang lahat at ang mga datos sa kasaysayan ay patuloy na nagpapatunay nito. Hindi ito ang malagim na sakunang kinatatakutan ng marami. Ngunit, hindi rin ito ang paraisong ipinagmamalaki ng kanilang tourism board. Ngayon, sama-sama nating bubuksan ang mga nakatagong isyung sanhi ng malawakang kawalan ng residente sa ilalim ng magarbong imahe ng Dubai. Patuloy pa rin ang pagpapatayo ng mga mamahaling ari-arian na wala namang nakatira. Nakadepende pa rin ang kanilang populasyon sa mga dayuhang manggagawa na madaling umalis
kapag nagbago ang merkado ng trabaho, tulad ng nasaksihan nating malawakang pag-alis noong 2016 hanggang 2020. Dahil sa tindi ng init ang lungsod na binuo, para sa karangyaan ay hindi na komportable para sa mga totoong nakatira dun buong taon kumpara sa mga turistang bibisita lang ng 72 oras. At ang posisyon ng Dubai bilang isang neutral na teritoryo ay mas nanganib na yon kaysa sa buong kasaysayan nito dahil sa mga puwersang hindi naman nila kayang kontrolin ng direkta. Mananatili pa ring nakatayo ang Burj Al Arab. Karapat-dapat naman itong kilalanin bilang isang natatanging tagumpay sa inhinyerya, isang mapangahas na obra ng tao na dapat nating bigyan ng tunay na paggalang. Ngunit ang isang simbolo ay may lakas lamang kung totoo ang realidad na kinakatawan nito. At ang katotohanan sa Dubai, ang mga bakanting gusali na naitala ng mga eksperto at ang mga tila ghost town na 30 minuto lamang mula sa sikat na hotel. Ang malaking utang na naging dahilan ng pagpapalit pangalan sa pinakamataas na tore at ang malagim na kalagayan ng mga manggagawang nagtayo nito. Ang higanteng makinarya ng publisidad na nagtatrabaho sa loob ng ilang dekada upang ilihim ang totoong datos ay mas komplikado kaysa sa mga magagandang patalastas. Ang mga lungsod ay masyadong malaki para magsinungaling ng walang katapusan. Sa huli, sasapit ang oras na bubukas ang mga ilaw o mananatiling madilim. Mapupuno ang mga paradahan o hindi. Bubukas ang mga tindahan o mananatiling sarado at nabubulok na lamang. Hawak ng Dubai ang kontrol sa sarili nitong imahe nang higit sa alinmang lungsod sa buong kasaysayan ng sibilisasyon. Ngunit may mga satellite imagery tayo. Sasatin natin ang mga kalsada kung saan nagbibilang ng bintana ang mga eksperto nang walang pakialam sa budget ng promosyon. At ang malaking agwat sa pagitan ng imaheng ibinebenta ng kanilang turismo at ng realidad na makikita sa paglalakad sa ilang madidilim na distrito sa gabi. Ang madilim at dambuhalang agwat na yan ay isang kwentong hindi kayang pagtakpan ng kahit anong dami ng mga bagong konstruksyon sa paligid. Kasalukuyan pang isinusulat ang kwentong yan. At ang susunod na kabanata ay nakasalalay kung haharapin ba ng kanilang pamahalaan ang katotohanan ng mga numero o patuloy na magpapakalat ng magagandang patalastas. Kung nais mong subaybayan ang pagbabalitang ito, mag-subscribe ka na. Patuloy nating susuriin ang bawat bagong datos na lumalabas. Dahil ang susunod na kabanata ng Dubai ay magtuturo sa atin ng mahalagang aral ukol sa mga lugar na naniwala sa porma kaysa sa laman. Ibahagi ang opinyon mo sa ibaba. Nakapunta ka na. Naglakad ka na ba sa kalsadang yun sa mga oras na iniiwasan ng kamera? Dahil ang pananaw sa ibaba ang nakakakita sa mga bagay na sadyang itinatago sa publiko.